Handa na po ba kayo mag-aral ng salita ng Panginoon? Kung kanina na-worship natin siya sa pamamagitan ng ating pagsamba sa awitin, binuksan natin ang ating puso sa Panginoon sa pagsamba. Ngayon, buksan naman natin ang ating puso, ang isip, ang ating mga damdamin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Ito po ay napakahalaga sa atin. Gawin po natin itong pagkain ng ating mga espiritu. Amen po ba? So magsabi nga po ng amen ang lahat po ng gustong makinig ng salita ng Diyos. Ayan, ngayong hapon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. At dahil ngayon po ay huling linggo ng Pebrero, ang ating pong tatalakayin ay tungkol pa rin po sa love. No? Sabi niya, Pastor, sunod-sunod yata yung tungkol sa pag-ibig. Siyempre po, pero last na po ito ngayon. Title po ng ating pag-aaralan ay Love for the Lost. Una, pinagalakay natin ang pag-ibig sa Diyos. Tapos po, pinag-aralan natin ang tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa. No, hindi lang ni Pastor Ness, pagpapatawad. Ngayon naman po, ang pag-aaralan natin ay pag-ibig para sa mga naliligaw. Kaya buksan po natin ang ating mga puso, baka tayo po ay mahamon ngayong hapon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Love for the lost. Ang ating teksto ay makikita po natin sa aklat ng Jonah, chapter 1. At ito po ay babasahin po natin. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Mula po sa 1 tayo. Tama po ba yan? Parang ang 1 ay salipi ni Sabulon. Ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Ayan nga, tama yan. Sige po. Dito na lang po tayo lahat tumingin kung kaya niyong basahin. Kaya niyo po bang basahin to? Okay, sabay-sabay po tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na tuakasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makatatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang siya'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na takot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahingbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Kaya niyo bang basahin para maliliit, no? Verse 6. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Verse 7, nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama na matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo, sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko.
Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. 16 na po tayo. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ito. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, pwede na po tayong magsiupo. So, itong ating pong pag-aaralan ay very familiar na kwento sa Biblia. At kahit po ang maliliit na mga bata, ito po ay kabisado. No? Alam niyo yung kwento ng tungkol kay Jonas. Pero alam niyo, itong kwento pong ito ay hindi po ito pambata. Kinukwento lang natin kasi maganda po yung istorya niya. Nakikinig po ba tayo ngayon? Hindi po ito pambata. Ito po ay para sa ating mga matatanda ng Kristiyano. Tayong mga malalaki na. Kasi itong nangyari kay Jonas ay hindi pangkaraniwan. Sinasabi ng iba na ito po ay kathang-isip lamang, pero ito po'y binanggit mismo ng Panginoon sa kanyang bibig. Kung paano wika ang anak ng tao ay nalibing ng 3 araw at pagkatapos ay nabuhay, ganun din ang anak ng tao. Kung paano si Jonas ay kinain ng malaking isda, ang anak din ng tao ay mamamatay ng 3 araw at mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Kaya mga magulang ko't kapatid, ito pong kwentong ito ay para sa ating mga mananampalataya. Tayong mga Kristiyano na tinawag ng Diyos. Sa unang hakbang po natin na pag-aaralan, ang nakalagay po ay, ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay katulad ni Jonas. Nawawala ang pag-ibig sa mga naliligaw. Kasi ang title po natin ngayon ay Love for the Lost, pag-ibig sa mga naliligaw. Tinatawag upang humayo, ngunit ayaw sumunod. Marami sa atin, tinatawag upang humayo, hindi lang sa atin, sa lahat ng mga iglesia. Sa lahat ng mga mananampalataya, nangungusap ang Panginoon, tumatawag, nag-aanyaya ng mga maghahayag ng salita ng Diyos, ngunit wala pong tumutugon. Tumatakas. Hindi po niya ginagawa yung pinagagawa ng Diyos. Kagaya ni Jonah. Sabi po roon sa unang talata, dito po sa aking salin, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay, na nagsasabi, bungangon ka, pumaraong ka sa Ninibe. So malinaw na ito pong si Jonas ay isang propeta, isang lingkod ng Diyos, isang misyonero, isang tagapaghayag ng salita ng pagliligtas ng Diyos noong panahon niya. Bumangon ka, sabi ng Panginoon, pumaraong ka sa Ninibe, sa malaking bayang iyon, at humayo ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot na sa harap ko. Ibig sabihin, noon lang naalaman ng Diyos yung kasamaan la. Alam na ng Lord na masama ang mga taga-Ninibe, pero umabot na sa sukdulan yung kanilang mga kasalanan. Kagaya po na nangyayari ngayon sa mundo. Nananawagan ng Diyos ng mga hahayo, ng mga mangangaral ng salita ng Panginoon, kagaya po ni Jonah, dahil alam niyo po ang panahong ito na ating pong kinalalagyan, tayo pong mga Kristiyanong nasa panahong ito, ay nasa panahon po na kagaya ng panahon ni Jonas. Umaabot na sa sukdulan yung kasalanang ginagawa ng tao. Itong henerasyong ating pong ginagalawan ngayon ang pinakamasamang henerasyon na nagdaan sa buong mundo. Talamak ngayon ang kasalanan, lalo na nung lumabas po ang internet. Grabe ang nangyayari pong kasalanan sa ating mundo. Alam niyo, nung kami po ay nag-meeting ng mga pastor nung nakaraang 1 buwan, ang isa sa napansin natin na nangyayari sa ating bansa ay pagtalamak ng tinatawag na online sabong. Dito po sa ating sa Nobeleta, dikit-dikit po ang online sabong. Walang limit, magkakatabi lang.
At marami po mga tricycle driver na bebenta ang kanilang tricycle, nasa sanla ang kanilang tricycle. Marami din ay nawawala ng pagkakaunawaan ng mag-asawa kasi hindi na nabibigyan ng atensyon, hindi na nabibigyan ng pera, hindi na nabibigyan ng pambili ng pagkain ng kanilang mga anak. Kasi sa patuloy na pagsama po ng daigdig, nalululong sa sugal ang maraming tao, nalululong sa bisyo, nalululong sa internet, nalululong sa pagkahumaling sa pagpapayaman, na humaling sa pagiging tanyag at pagiging kilala. Parang panahon ng Ninibe at nakarating na sa Diyos. Inutusan niya si Jonah, humayo ka, pangaralan mo ang mga taga-Ninibe. Tayo sa panahon ngayong ito, laging nangungusap ang Diyos na tayo din ay humayo, lumabas, ipangaral ang kanyang salita, sabihin natin sa mga naliligaw at mga nagkakasala na ang kanilang mga kasalanan at ang pagliligtas ng Diyos ay darating sa kanila. Kaya mga magulang ko't kapatid, mayroon pong hamon ngayong hapon na binibigay sa atin ng Panginoon. Ilagay natin ang ating sarili katulad ng buhay po ni Jonah. Sabi, bumangon ka, pumaraong ka sa Ninibe, sa malaking bayang iyon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siyempre, hindi naman tayo kagaya ni Jonas na pupunta sa ibang lugar para tumakas, pero yung puso natin, yung ating damdamin, yung ating nasa na magngaral ng salita ng Diyos, na ating kinatatakutan madalas, nahihiya tayo, ay isa pong larawan ng pagtalikod sa tawag ng pag-iebanghelyo. Mga magulang ko't kapatid, ito yung panahong lahat tayo dapat mangaral ng salita ng Diyos. Ang STP Church ay tinawag sa isang mission and vision na tayo po ay mangangalap ng mga kaluluwa para sa paanan ng Panginoon. Alam natin lahat ang ating ginagalawan sa church na ito. Tayo po ay bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sino sa inyo ang bumabahagi o nakikibahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Nakitaas ang kamay. Parang walang magtaas ng kamay. Gusto niyo bang magtago kagaya ni Jonah? So buksan lang po natin yung puso natin. Ayan natin mangusap si Lord. Anong ginawa po ni Jonas sa pagtawag sa kanya ng Diyos? Siya po ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon at siya'y lumusong sa Jope. No? Pumunta siya po ng Tarsis, lumusong sa Jope. Yung pong Jope, yung po yung pantalan o yung barahan po ng mga barko at siya po ay sumakay doon patungo pong Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. So si Jonah, hindi problema ang paghayo. Meron siyang kakayanan, magaling siyang propeta, magaling siyang mangaral, makakapunta nga siya sa ibang lugar, patungo doon sa lugar na hindi pinapupunta sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang budget, meron siyang pera. Pero ang problema, hindi gagawin ni Jonah yung tawag sa kanya ng Panginoon. Lumulan siya ng isang barko, hindi papunta sa pinapupuntahan ng Panginoon sa Ninibe, dito siya pumunta sa Tarsis. Tinatakasan niya ang tawag sa kanya ng Panginoon. Maraming Kristiyano po ay sa panahong ito ay ganyan. No, tinatawag ni Lord pero iba po yung kanyang pinupuntahan. Nandito ang Tarsis, dito gusto. Pero tayo po ay tinatawag ng Lord papuntang Ninibe, mangaral ng kanyang salita. Letter B. Marami ngayon sa panahon natin, kagaya ni Jonas, naghihintay na lamang ng pagbabalik ng Panginoon. Sabik tayong dumating na si Lord. Totoo po yan. Ako man ay sabik na rin makita si Lord. Ayaw ko na maranasan pa ang mga susunod na mangyayari sa daigdig. Alam niyo, pagka kayo po ay sensitive o bukas ang inyong puso sa nangyayari sa huling araw, palapit na po tayo sa last days. At kagabi, nagbasa po ako ng news, binabantayan ko po ang digmaang Ukraine at Soviet Union, ang Russia.
Alam niyo ang Amerika ay kumawang pansamantala dahil nagwika si Putin ng ganito. Ang sabi niya, pag nakialam ang Amerika sa gerang ito ng Ukraine at ng Russia, magpapakawala sila ng missile. At malaking pinsala ang aabutin ng mundo. Medyo natauhan po ang Amerika at naglaylo sila. Salamat na lang sa Panginoon. Kasi kung papatol sila, talagang malaking gera ang mangyayari. Dahil na rin sa ating mga panalangin, dahil na rin sa nagkakaisa nating panalangin. So ibig sabihin, hindi man yan mangyayari sa panahon natin ngayon, ng panahon ng gera ng Ukraine at ng Russia, posibleng talagang mangyayari kasi nasa Bible yan. Magkakaroon ng matinding pagyanig ang lupa. Magkakaroon ng napakadilim na langit, mawawasak ang kalahati o 1/3 ng dagat, at mamamatay ang napakaraming tao sa mundo. Hindi naman niya mangyayari kung hindi magkakaroon ng ganyang digmaan. Kaya mga magulang ko't kapatid, tayo po ay hiwag lang maghintay sa Panginoon. Hindi tayo tinawag para maging Kristiyano na maghihintay lang kay Lord, aabangan natin ang mangyayari sa mundong ito. Tinawag tayo ng Panginoon para babalaan yung ibang tao na malapit nang dumating si Kristo. Amen po ba? Sabihan natin sila, hindi nila alam yan. Maaring anumang oras dumating na si Lord, kukunin tayo ni Lord, pero maraming hindi mapapasama dahil hindi po tayo nangangaral ng salita ng Panginoon. At maraming inip na inip sa pagbabalik ng Panginoon, Lord, sana dumating ka na. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew 24, hindi siya babalik hanggat hindi na ipangangaral sa buong mundo ang kanyang salita. Kaya yung pagbabalik ng Panginoon ay nakasalalay din sa ating mga Kristiyano. Kung tamad tayong mangaral, kung hindi po tayo mangaral ng salita ng Diyos, hindi rin babalik ang Panginoon. Kasi yun po ay napaka-unfair sa mga taong hindi po nakakarinig ng salita ng Diyos. Kailangan lahat makarinig. Kaya nagkaroon ng pandemic, isa sa pinakita sa amin ng Panginoong Diyos, sa aming mga pastor ninyo. Napakabilis mangaral sa internet. Hindi lang tayo nakikinig ng ating mga aral, ito po'y nakalaganap sa buong mundo. Kaya nga may mga kapatiran tayong nasa ibang bansa na nakikita ang ating pangangaral. Pag mabagal tayong mga Kristiyano mangaral, nakikinig po ba kayo sa akin? Huwag po kayo masasaktan para sa ating lahat ito, pati sa akin yan. Pag hindi tayo kikilos, ang Lord ang kikilos. Alam niyo, si Jonah, ayaw niya talaga, pero wala siyang magawa. Tinawag siya ng Lord eh. Ang ginawa ng Lord, nagpadala ng napakalakas na bagyo. Palulubugin niya talaga yung barko. Subalit natakot yung mga tripulante, pati na yung kapitan. Sabi nila, bakit tayo nagkaganito? Tumawag sila sa kanilang Diyos. Lahat ng Diyos nila, tinawagan nila. Pero mayroong isang pinasugo ang Diyos, mayroong isang tinuturuan ng Diyos na humayo, mayroong pinadadala sa Ninibe, pero baliwala sa kanya yung nangyayari sa loob ng barko kasi wala siyang pakialam. At ito ay walang iba kundi si Jonah. Sabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka. Ang ginawa ni Jonah, pumunta siya sa sulok-sulukan ng barko sa ilalim at siya po ay natulog. Ano pong sabi ng kapitan? Wala ka bang pakialam sa nangyayari sa atin? Mamamatay na tayong lahat. Tumawag na kami sa aming mga Diyos, pero walang tugon. Sabi ni Jonas, wala akong paki sa inyo, parang gano'n nasa loob niya. Pero kinulit siya. Sabi sa kanya, taga saan ba ka? Ikaw. Ako niya ay lingkod ng Diyos na si Yahweh. Sinabi niya pa, lingkod siya ng Diyos na si Yahweh. Pero mabuti pa itong sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang tumawag sa kanilang Diyos, siya na mayroong tunay na Diyos, hindi natatakot na hindi sundin ang utos ng Panginoon. Kaya ang sabi sa verse 4, ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat, na anupat ang sasakyan ay halos masira, na magkagayon nangatakot ang taong dagat at dumating ang bawat tao sa kanilang Diyos. Dumaing at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nasasakyan
upang makapagpagaan sa kanila. No? Sa panahon ngayon, sari-sari ang ginagawang pagsamba ng mga tao para gumaang yung kasalanang dala-dala nila, pero mali po yung kanilang Diyos na sinasamba. Mayroong tama ang sinasamba, pero hindi naman nagtuturo ng tamang pagsamba sa mga taong naliligaw. At yon ay walang iba kundi si Jonah. Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, anong inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mangamatay. Marami sa panahon ngayon ng mga mananampalataya, ganyan ang ginagawa. Inaantay na lang ang pagbabalik ni Kristo, hindi nangangaral ng salita ng Diyos. Natutulog. Letter C. Nababatid na napakaraming tao ang pupunta sa impyerno, ngunit walang hangaring maligtas sila. Katulad ni Jonah, kasi yung po yung ating head, yung pinakataas. Nababatid na napakaraming tao ang pupunta ng impyerno, ngunit walang hangaring maligtas sila. Katulad ni Jonas, inuutusan siya ng Diyos na babalaan ng mga taga-Ninibe, pero wala siyang paghahangad o interes na maligtas sila. Ibig sabihin, wala siyang pagmamahal sa mga taga-Ninibe. Ang mahal niya lang yung kanyang sarili. Sa part nating mga mananampalataya, pag hindi po tayo nagsishare ng gospel, parang tayo lang ang mahal natin sarili natin. Alam nating maraming maiimpyerno. Maraming pupunta sa dagat-dagatang apoy, pero hindi po tayo nagsishare, hindi tayo nangangaral. Okay lang silang mapahamak. Ligtas naman ako. Maraming taong sumusuway sa utos ng Diyos sa misyon dahil di natin lubos na pinaniniwalaan ang grabing biyaya ng Diyos sa atin na grabe din naman ang kasalanan natin sa Kanya. Alam niyo, tayong lahat naligtas dahil sa biyaya. Sino sa inyo pinatawad ni Lord? Sino sa inyo ang dati nasa magulong buhay? Sino sa inyo ang dati ay napakalayo niyo sa Panginoon? Alam niyo ba na ang mga taong hindi natin naaabot, ganyan din ang kalagayan nila? Nakikinig po ba kayo sa akin? Maraming churches ngayon nag-i-enjoy sa fellowship. Nagsasama-samang mga Kristiyano, nagmamahalan, nagyayakapan, may mga maraming gawain sa church. Ang sarap nga namang maging Kristiyano. Laging sama-sama. May lakad, may outing, may fellowship, may magagandang bagay na ginagawa sa loob ng church. Pero minsan nawiwili ang church sa ganyan. Buti na lang tayo mga taga-STP, hindi ganon. Hindi ba tayo ganon? Hindi ba tayo ganon? Walang makasagot. Sabihin nyo, hindi po. Dahil ang mga taga-STP ay humahayo para mangaral ng salita ng Diyos. Pero, pag ganun lang ang gusto natin, fellowship lang, magsama-sama, mag-gathering, masaya, kantahan, awitan, worship, okay lang yan, hindi naman po yan masama. Isang tambak ang sumali sa challenge, hindi po yan masama. Pero tingnan natin kung ilan ang sasama sa paghayo. Arise, go and make disciple. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Go. Humayo tayo. Lumabas tayo.
Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Walang pipiliin kahit na sino. Kahit mayaman, kahit mahirap, kahit pogi, kahit maganda, kahit pangit, kahit magbubuti, kahit magbabalot, kahit doktor, kahit gwardya, anumang uri ng tao, walang pipiliin. Go and make disciple. Kasi yun ang utos ng Diyos. Si Lord, hindi siya namili ng kanyang pangaralan. Go and make disciples. Mag-welcome din tayo. Ibig sabihin na mag-welcome, may pagkakataong may dumarating na mga misyonero dito sa ating bansa, dapat ding tanggapin natin sila. Minsan wala silang matuluyan. Alam niyo ba na si Pastor Prani doon, mayroon siyang inalagaang isang misyonero. Pag-uwi siyang tinutuluyan. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Isang beses nangyari yan sa atin. Merong isang babae na pinaalagaan sa atin ni Pastor James Cantoria. Kung natatandaan nyo, sino nakakatanda ron? Dinadala natin sa mga bahay, pinapakain natin, pinapasyal natin siya. Ganon tayo. Kasi sila gagamitin ng Lord para magmisyon. Suportahan din natin sila. Bukod sa tayo po yahayo. Pray and give. Manalangin din tayo at magbigay sa gawain ng Panginoon para sa mission. Paghandaan mo. Magsanay ka. Darating ang araw, ang iba sa inyo, tatawagin ng Diyos para umalis sa ating church. Ibig sabihin, hindi ka alis ng church, kundi lalabas tayo sa ibang lugar. Hindi na kayo dito sisimba, paghahawakin kayo ng ibang gawain ng Panginoon kasi dumadami po ang mga mananampalataya sa ibang lugar. Amen po ba? Kaya po may mga training po ang mga pastor ninyo ng soul, ng challenge, ng T40. Nung nag-T40 po ako nung araw ba yon, Huwebes, nasa 16 lang po yung dumating sa aming online. Pero hindi pala nailagay sa iba't ibang groups natin, hindi nakita. Marami nagtanong sa akin, Pastor, di namin makita. So sa susunod na Huwebes kay JM, pakilagay na po. Kasi napakahalaga din po ng discipleship pagdating po sa paghayo. Ang challenge, napakahalaga din kasi pinapalakas yung inyong pananampalataya. Araw-araw kayo nagbabasa ng Word of God, ina-apply nyo yun sa buhay ninyo. Pero dapat meron din tayong hinahayuhan dahil talagang tinawag ang bawat isa sa atin, lalo na yan ang nasa ating vision and mission, humayo kayo at gumawa ng alagad. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, mga magulang ko't kapatid, si Jonas, hindi naman talaga siya kailangan ni Lord. Nakikinig po ba kayo? Pwede siyang magpadala ng ibang propeta. Pwede siyang magsabing, wag na ikaw, matigas kasi ang ulo mo. Wag na ikaw ang humayo dyan. Kasi alam kong hindi ka susunod. Pero alam niyo, pag tinawag ka ng Lord na humayo, ikaw talaga ang tinatawag ng Lord na humayo. Hindi kanya kailangan, pero gagamitin ka ng Lord. Kasi gusto rin ng Lord na maranasan natin ang kabutihan niya na ginawa niya sa iyo na masasaksihan mong ginagawa niya rin sa taong tuturuan mo ng salita ng Panginoon. Gaano kasarap po yun na ikaw na binago ng Lord, isang araw ikaw naman ang mangangaral sa iba. Tuturuan mo sila na lumapit sa Panginoon at lumago sa pananampalataya. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Yan sabi, go and make disciples. Hindi mananatili sa isang lugar lang at maghihintay. Pag sinabing go, utos. May gagawin, kikilos, aalis, lalabas. May pupuntahan. Go. Hindi lang dito sa loob ng church. Hindi tatakas katulad ni Jonas. Kundi hahayo at gagawa ng mga alagad. Number 2, yung ginasabi ko po kanina, ABC po yun. Ngayon po, nasa number 2 na po tayo.
Pag-alabi natin ang pag-ibig sa mga naliligaw at maraming maliligtas. Ibig sabihin, maglaan talaga tayo ng panahon ng pag-ibig, ng pagkahabag sa mga mapapahamak at titiyakin ko po sa inyo, marami po ang maliligtas. Yan ang ginawa ng Panginoon kay Jonas. Nung sumunod si Jonas, ano po nangyari? Hindi pa nga siya nahahabag napilitan lang siyang sumunod Sumunod lang. Ano po nangyari na sumunod si Jonas? Nangaral siya sa chapter 2 and chapter 3. Nang siya po'y nangaral, nag-ayuno ang hari at inutusan niya ang lahat ng mga tao sa Ninibe na magsisi at kilalanin ang Diyos na si Yahweh bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Dahil nangaral si Jonah. Alam niyo si Jonah kung gaano katagal nangaral? 1 araw lang. Kasi ang Ninibe po ay isang maliit lang na lugar. Singlaki lang siya ng Cavite City. Maliit ang Cavite City. Malaki pa itong mula Cavite hanggang Noveleta. Pwede siyang lakarin sa loob ng 3 araw. Pero nung narinig na ng hari yung pangaral ni Jonah, nagbaba siya ng isang decree, ng isang utos sa lahat ng kanyang mga mangangabayo at sinabi niya, sabihin niyo sa lahat ng tao na sambahin ang Diyos na ipinangaral ni Jonah at magsisi kayong lahat sa inyong mga kasalanan. Alam niyo kaya nangyari yon nang tumugon si Jonah sa utos ng Panginoon. Pero bago tumugon si Jonah, ang dami niyang naranasan. Siya po ay halos mamatay sa barko. Sabi ng pinuno, ano ang dahilan? Bakit tayo nagkakagulo dito sa barko? Ako po, sinusugo po kasi ako ng Yahweh, ayaw ko sumunod. Ihagis niyo na nyawi ka ako sa dagat. Kasi napakatigas nga po ng ulo niya. Kaya ang ginawa po ng mga tripulante, hinawakan sa kamay si Jonah at yung isa naman sa paa. Bumilang ng 1, 2, 3. Baksak si Jonah sa dagat. Pero pagbaksak niya, hindi pa siya sumasayad sa tubig, nakanganga ang bibig ng isang balyena. Nilunok po si Jonas. Kasi walang makatatakas sa Diyos pag tinawag tayo ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan para ikaw ay magamit ng Lord. Kahit tumakbo ka ng tumakbo. Yung isda, hindi siyang minuya. Nilulun siya ng buong buo. 3 araw at 3 gabi. At dahil hindi na siya makahinga, nanalangin po si Jonah sa Panginoon at humingi siya ng tawad sa Diyos. Yung ayaw niyang puntahan, na yung barko ay hindi makarating dahil sa malakas na bagyo, yung isda, mabuti pa yung isda, marunong sumunod sa Diyos. Si Jonah hindi marunong sumunod. Paglulun niya kay Jonah, naglangoy-langoy siya. Pagdating sa dalampasigan, ibinuga niya si Jonah. Talsik si Jonah sa dalampasigan, nangangaral na siya, magsisi na kayo. Sabi ng Diyos, magsisi na kayo. At lahat ng tao po sa Ninibe ay tumanggap sa Panginoon. Alam niyo, ang kulang lang talaga yung ating pagsunod sa Panginoon. Hindi naman po tayo ang mga ngaral talaga. Ang dala-dala natin salita ng Diyos. Pangalawa, hindi naman tayo mahihirapan dahil may tool po ang church natin. Gumagamit po tayo ng tool ng T40. Pagkatapos noon, yung tinuro ni Pastor Nestor na pagpapalago na sa kanila, yung OBS lesson. At ang susunod noon ay yung pong mga Bible study leader na pagkasanay na sila doon sa kanilang mga gawain. Walang kahirap-hirap. Pangalawa, pag tayo po ay tinanggihan ng mga taong tinuturuan natin, hindi po tayong tinanggihan nila. Sino po tinanggihan? Si Jesus Christ na dala-dala natin sa pangangaral. Amen po ba? So, nang sumunod si Jonas, naligtas ang Ninibe. Mga magulang ko't kapatid, marami palang maliligtas. Hindi lang tayo nangangaral. Ang dami palang maliligtas, hindi lang tayo nangangaral. Noong Friday, nagpunta po kami kina Tiana. Kaya napakahalaga ng person of peace Pag nag-aaral kayo ng T40, isa sa linyang pag-aaralan natin doon, isang topic ang pag-aaralan, yun po yung person of peace. Kailangan mayroon kang isang tao na siyang pinaka mag-aasikaso sa lugar na yon. Alam niyo si Tiana,
Siya pagdating niya doon, kilalang kilala siya, ang daming nalikom na tao, pati mga bata, ang dami. Ang daming gusto ng salita ng Panginoon, ang dami ngayong mga lupa na matataba na pwedeng tamnan ng salita ng Diyos. Ang problema po, wala pong humayo para maghanap ng mga kaluluwa. Kakunti lang ang nagde-desire. Naririyan lang sila sa paligid natin, naghihintay na anihin sila. Ang problema, baka mamatay na, malutlot na, ano ibig sabihin na malutlot? Nalalaglag na sa lupa, hindi maaani dahil hindi tayo nag-aani. Sabi sa Mateo chapter 9, 36-37, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. Tingnan po natin yung laman ng talata sa verse 37. Kaya't sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Totoo. Hanggang ngayon, yun ang problema. Sa panahon pa ni Jesus Christ, problema na ni Lord yan. Hanggang ngayon, na tayo na po yung mga Kristiyano, yan pa rin ang problema. Napakaraming aanihin, kokonti yung nag-aani. Pag nasa church tayo, nasa prayer meeting, lahat ng simbahan panalangin, Lord, magpadala po kayo ng maraming kaluluwa sa aming iglesia. Para marami pong sumamba sa iyo, Panginoon, at mapuno po ang aming church. Mali po yung prayer na yon. Kasi pag pinag-aralan nyo yung talata, hindi po problema yung aanihin. Andyan na yung aanihin eh. Ang problema po yung hahayo para lumabas at hanapin yung mga aanihin. Gapasin sila, dalahin sila sa church, dalahin sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang kulang ay ang manggagawa, hindi yung aanihin. Mga magulang ko't kapatid, buksan po natin ang ating puso dito. Kanina ako po nangaral doon sa Cavite, anniversary po ng pastora, pero hindi po ito itong topic na dala ko. May isa pang topic tungkol sa evangelism. Ang puso ko talagang nag-aalab dito. Hindi ko kayang gawing mag-isa. Hindi rin kaya ni pastor. Bilang isang iglesia, tulong-tulong tayong mag-ani. Alam nyo kung mayroon pong 1 hektaryang anihin, bago yun maani namin ni Pastor Nes, kasi kami po'y nagbubukid nung araw, di ba, no, Pastor Nes? Kung kami lang dalawa, laglag ng lahat ang uhay sa lupa bago namin matapos ang anihin. Pero ang ginagawa po ng may-ari ng palayan, kumukuha siya ng maraming mga mag-aani, sabay-sabay na nag-aani. Kaya nakita nyo, naghalera sila sa isang pilapel, kasi pagdating nila sa dulo, tapos na agad yun. Ang sama-samang tulong-tulong na paghahayag ng salita ng Diyos ay malaking-malaki ang magagawa para maraming kaluluwa ang madala sa Panginoon. Kaya tayo mga taga-STP, kapit-kapit basic po tayo, inuutusan tayo ni Lord. Humayo tayo, mag-ani tayo ng mga kaluluwa para sa kanyang paanan. Amen po ba? Sino sasama sa aming mag-ani ni Pastor Nes? Dadalawa lang yata yung gustong mag-ani. Ayun, ang lakas ng tinig doon. Pag-ani tayo ng salita ng mga kapatid natin na nasa labas pa. Amen po ba? So nandoon, litong-lito. Yung mga taong nandyan sa kanilang buhay ngayon, hindi nila alam ang gagawin, lalo na po yung nasa panahon po ngayon ng digmaan. Ako, kawawa sila. Wala na silang Diyos. Nakikinig po ba kayo? Wala na silang Panginoon, wala na silang tagapagligtas, ang gulo-gulo pa ng buhay nila. Alam niyo, isa sa aking pinasasalamatan mabuti, ako po, meron po akong heart na alagaan talaga itong mag-asawang ito, si Rebelin at saka si Kuya Arnold.
Kasi ito pong si Rebelin, pag pinag-aralan mo po yung buhay niya, napakatindi ng dinadanas niya. Siya po ay nagdadialysis ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. 3 times a week na siya po ay pinapalitan ng dugo. Hindi na po siya umiihi. Wala na pong gumagana sa kanya na kidney. Ang kanyang donor, si Kuya Arnold, pero inaayos pa rin nila hanggang ngayon ang kanilang papel para ma-operahan po si Rebelin. Alam niyo ba na siya po ay mahigit ng 1 taon na dinadialysis? At nagkwento sila sa amin kahapon si Kuya Arnold, Pastor, may balita na naman. Isang kasamahan naming dinadialysis, patay. Noong nakaraang linggo na nandoon din siya sa amin, Pastor, may namatay na naman kaming mga kasabay sa dialysis. Pero bakit si Rebelin malakas na malakas pa? Alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil may Kristo siya sa puso niya. Mayroong nangaral sa kanya. Hindi po ako nangaral sa kanya, may ginamit mong ibang tao sa kanya. Pero napakaraming tao ngayon, hindi lang dialysis ang karamdaman. May karamdaman sa puso, may karamdaman sa emotion, may karamdaman sa kanilang buhay, sa kahirapan, sa kaguluhan ng pamilya, mamamatay, nahihirapan. Alam niyo ang dahilan? Wala silang Kristo sa puso. Kahit gaano kabigat ang problema, kahit kagaya ni Rebelin na siya po ay dinadialysis ng 3 beses ang araw, pero dahil siya ay may Kristo sa puso at maraming nananalangin sa kanya, nananatili siyang malakas. Kaya ang dapat natin gawin para maraming maligtas, marami ang magbago ang buhay, marami ang makasurvive, marami yung talagang mahamon at maglingkod din sa Panginoon, mangaral tayo ng salita ng Diyos dahil napakarami nilang nangangailangan. Amen. Ipahayag natin si Kristo sa iba. Sino po ba yung isang yun? Pagsamba ng mga magdaragat, tatapos na po tayo. Pagkatapos nilang mag-pray, binuhat nila si Jonah at tinapon nila sa dagat. Yan kanina na sinabi ko na. Nilamon si Jonah nangangalit na dagat at kumalma na ang lahat. Sobrang takot at paggalang ng mga tripulante kay Yahweh. Naghandog sila sa kanya bilang pagsamba at nangako maglilingkod sa kanya. Amen po ba? May hindi pa nga nangaral si Jonah rito eh. Hindi siya nangaral sa loob ng barko. Pero napakaraming naligtas na tripulante, lahat ay nagbago ng kanilang pananaw kasi nakita nila kung gaano kadakila ang Diyos ni Jonah kahit hindi siya sumunod. Yan naman ang gusto ng Diyos na mangyari sa lahat ng mga tao ngayon, mga kapatid. Sumamba sila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ating Diyos. Because God deserved the worship of all nations and all people of the world. Amen po ba? He deserved the worship of all 7.3 billion people on the planet. He deserves the worship of all the 16,500 people groups on earth. Ibig sabihin nun, iba't ibang nasyon at lahi. He is passionate for His glory. Gusto niyang maraming sumamba sa Kanya. Gusto niyang maraming magluwalhati sa Kanya. Subalit, hindi tayo kumikilos para maraming sumamba sa Diyos. Gusto ng Panginoon kung gaanong kalaki ang dagat at nababalot ng tubig, gusto rin niya na ang buong mundo ay mapuno ng mga taong sasamba sa Kanya. At hindi mangyayari yon kung hindi po tayo mangangaral ng salita ng Diyos. Tayo, samba tayo ng samba. Tuwan-tuwa na tayo dito sa church. Ang dami na natin, hindi po tayo marami. Bilyong-bilyong tao pa po ang hindi nakakakilala kay Lord. Hindi pa po nangyayari yon na makasamba sa Diyos ang lahat ng tao. Tingnan po ninyo yung mga babanggitin kong datos ngayon. Nakuha ko po to sa isang missionary.
Meron pang 1.3 billion Muslims ang sumasamba sa di tunay na Diyos. Isipin nyo yan, 1.3 billion Muslim ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bakit po ganon? Takot ang mga misyonero sa mga lugar ng Muslim. Ang pinupuntahan natin lagi, Amerika, Canada, yung malulubay ang batas. Walang papatay tungkol sa pangangaral. Walang pumupunta ng China, walang pumupunta ng Russia. Paano makakakilala ang napakaraming taong ito? Ang gusto ng mga misyonero ay doon sa mas maginhawang paglilingkod. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang problema. Walang gumaya kay Pablo o konti. Si Pablo lang ang handang mamatay, mapugutan ng ulo para mangaral. Sa church natin, mag-aaray si Lord ng mga manggagawang parang si Pablo, matatapang, handang pasukin ang lahat ng lugar para mangaral ang salita ng Diyos. At naandyan na si Paul Quebrad, kapalit ni Paul. De joke lang, Paul. Pero siya po'y masipag mangaral. 860 million Hindus ang sumasamba sa milyong-milyong Diyos na gawa-gawa lang nila. Mga Hindu. Ang daming sinasamba. Kasama po dyan yung mga Bombay. 275 million Buddhists na sumusunod sa patakaran ni Buddha. 161 million tribal people na sumasamba sa mga bundok, sa puno, sa hayop at sa kanilang ninuno. Yan ang pinanggalingan ng Pilipinas. Sumasamba tayo sa ganyan. Nang dumating ang Kastila, hindi na tayo sumasamba sa puno. Amen? Hindi na tayo sumasamba sa mga buwan. Hindi tayo sumasamba sa mga anito. Sumasamba na lang ang Pilipino sa rebulto kasi nang dala ng Espanyol. Buti na lang na born again tayong lahat. Sa Espiritu Santo na tayo sumasamba. Bukod dyan, marami ding mga Kristiyanong Kristyanuhan lang, hindi lumalim sa salita ng Panginoon. Mga magulang at kapatid, meron pang 6,600 people groups are still considered unreached. Ibig sabihin, may hindi nila nakikilala pa o wala pa kahit isang taong nakaabot sa kanila. May mga ganyan pa pala mga tribo. Hindi pa napapasok ng ebanghelyo kahit minsan dahil sila po ay pumapatay ng tao. Nasa boundary pa lang nila. Mayroong mga cannibalism, pinakain nila. They are going to hell without even an opportunity to hear about Jesus. And God deserves the worship of each one of them. Lahat ng taong yan, deserves si Lord na sambahin siya ng lahat ng tao na yan. Pero hindi nangyayari kasi kukunti po ang humahayong. Pero gagawin po yun ng Diyos sa ayaw man natin sa hindi. Kasi yun ang sabi po ng Biblia. Hindi magbabalik ang Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Hanggat hindi nakakarinig ng salita ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya magpagamit man tayo o hindi. Pero ang hamon ko po sa inyo, magiging pagpapala po sa buhay natin pag tayo po ay nakaisa sa misyon. Ibe-bless po tayong mabuti ng Panginoon. Kasi yan ang puso ni Jesus Christ. Ang misyon. Hindi niya kailangan ng tulong na kahit na sino, pero gusto kanyang sumali sa misyon. Gusto niyang maranasan mo ang saya ng pagsunod sa Kanya, ang saya ng makita ang maraming tuhod na lumulod sa Kanya. Alam niyo, ang isang napakamabilis makapagpalago ng faith, bukod sa reading of Word of God and hearing, yung kapag ikaw ay humahayo at meron ka ng inaalaga ang mga tupa. Makikinig po ba kayo sa akin? Kasi ginagawa mo na yung discipleship eh. Nando ka na sa stage na ikaw na yung nag-aalaga, ikaw yung nagtuturo, ikaw na yung kanilang pinagsusumbungan ng kanilang mga kahinaan. Ikaw na yung tinatawagan nila para ka na rin pastor, parang si Pastor Nes, parang si Pastor Ombi, lagi ka nalang tatawagan. May problema ako, kailangan ko ng panalangin. At kapag gano'n ang iyong kalagayan, isa ka ng malagong Kristiyano kasi tumatanggap ka na ng mga kahinaan ng iba at dinadala mo yun. You are going to be a pastor. Tinuturuan tayo ng Diyos na maglingkod sa pamamagitan po ng pagmimisyon. Marami gusto magmisyon, hindi nila alam kung gaano kahirap magmisyon.
Pero ngayon, hinahamon ko po kayo, kahit mahirap, sumama po kayo sa mission kasi lalago po ang inyong faith pag po kayo lumalim sa mission. Kaya sa number 3, ito na po yung ating last na punto bago po tayo matapos. Katulad ni Jonas, may mga hadlang kung bakit hindi natin nasusunod ang utos ng Diyos pagdating sa mission. Hindi natin maabot at mahalin ang maraming kaluluwang ligaw. Ang una, siyempre yung katigasan ng ulo. Ayaw talaga sumunod. Pangalawa, yung walang pagmamalasakit sa iba, yung pagmamahal. Alam niyo, pag may pagmamalasakit sa iba, lagi mong titingnan, mapapunta ito ng impyerno. Ako, pupunta ako ng langit, pero paano itong taong to? Pupunta siya ng impyerno. Dapat yun ang mindset natin lagi. Huwag nating sabihin na wala tayong pakialam, maayos naman ang buhay nila, wala silang sakit, mayaman sila. Sila na may sumisimba sa Katoliko, linggo-linggo. Christian din naman sila. Huwag pong ganun ang mind natin. Ang isipin natin lagi, pupunta ang isang taong walang Kristo sa puso sa impyerno. Kailangan mo ipakilala si Kristo. Kailangan kang magkaroon ng gospel simple lang sa kanila. Marinig nila yung evangelism explosion na ating pong tinuturo para mabuksan ang kanilang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ating vision casting, magkakaspo ko ng vision ngayong hapon. Kagaya ni Jonah, lahat tayo ay inutusan ng Diyos humayo at gumawa ng alagad. Sumunod tayo. Sumunod po tayo sa pangangailangan ng mga manggagawa sa anihin ng Diyos. Make ourselves available. Gawin ninyong libre ang inyong pagkatao pagdating po sa paghayo. Huwag ninyong ipagdamot yan sa Panginoon. May taong nagpagal sa'yo, may taong hinanap ka, pinuntahan ka sa bahay mo, isinugo ng Diyos sa'yo para ikaw ay makakilala kay Lord. Nawa, ikaw din maghanap din ng isang kaluluwa para madala mo kay Jesus. At maging mahabagin tayo sa mga taong hindi pa nakakaalam ng kaligtasan, laging nating isipin, mapapahamak sila. Sa mga taong hindi pa alam na si Jesus lamang ang tanging daan para sila din ay maligtas, puntahan natin sila. Manalangin tayo para sa kanila. At ipag-pray natin ang ating iglesia ay gamitin pang lalo sa paggawa ng mga alagad ni Kristo. Amen po ba? Tayong lahat, tulong-tulong po. Walang isa man sa atin na hindi mag-share ng gospel. Napakahalagang utos ng Panginoon yan. Yan ay tinatawag na Great Commission. Pag sinabing Great Commission, pinakamahalagang utos ni Kristo bago siya umakyat ng langit. Yung iba, utos din niya pero hindi kasing importante ng Great Commission. Kasi diyan nakasalalay ang rapture. Diyan nakasalalay ang pagpunta natin ng langit. Pag hindi tayo nangaral, hindi po natin malalasap yan hanggat hindi po nangyayari yun. Kailangan tayong lahat ay mangaral ng salita ng Panginoon at saka darating ang wakas. Sabi po yan ng Bible. So U-turn. Ayan, may senyas po. Ang galing nito si Tia Aula. Wala ko niyan. Nilagyan niya. Nag-U-turn si Jonah. Inutusan, papuntang Ninibe. Pumunta siya ng Tarsis pero nag-U-turn siya. Balik. Sumuway pero sumunod sa Diyos. Ano nangyari sa kanyang U-turn? Nag-U-turn din ang Ninibe. Nagsisi sila sa Panginoon. Namuhay sa kasamaan at karahasan, pero nagbalik sa loob sa Diyos. Nag-U-turn din si Lord kasi ang balak niya talaga wasakin ang Ninibe. Pero na nagsisi ang mga tao, nahabag ang Diyos sa kanila at hindi na sila winasak. Ang parusang dapat para sa kanila, binawi niya at awa ang ipinakita ng Panginoon at pagmamahal. Dahil kay Jesus, naranasan din natin yan, mga kapatid. Dapat sana'y galit ng Diyos ang ibubuhos niya sa atin, pero pag-ibig niya ang naranasan natin para ang pag-ibig ng Diyos ay makarating din sa iba. Kaya tayo minahal ng Diyos para yung kanyang pagmamahal, gamitin tayo ng Lord para maranasan din yun ng iba. Nakikinig po ba kayo? Kung ikaw ay minahal ng Lord, gagamitin ka ni Lord para maranasan din ng ibang tao yung pagmamahal ng Diyos, kagaya ng ginawa ng mga taong minahal ng Diyos na nagturo sa atin ng pag-ibig ni Kristo. Salin-salin lang po yan. Para sila din ay mag-U-turn at talikuran ng kanilang idolatry at sa Diyos na lumuhod
at sa Diyos na sila luluhod sa pagsamba. Ang tanong ko mga kapatid, sa utos ng Diyos for you to go and make disciples of all nations, mag-U-turn ka rin ba? Mangangaral na ba tayo ng salita ng Panginoon? Kung dati binabaliwala natin, ngayon hindi na. Kung dati parang kaya na nila yan, sasama ka na ba? Kung dati sa worship team lang ako pero hindi ako hahayo. Mag-a-usher lang ako pero hindi ako hahayo. Alam niyo, dagdagan niyo po ang paglilingkod niyo sa Panginoon. Ministry is a ministry. Pero ang discipleship ay para sa lahat ng may hawak ng ministry. Hindi ka po pwedeng magsabi sa Diyos, Lord, may ginagawa ako sa iyo. Hindi po yung sasapat. Ang kasapatan ng paglilingkod sa Panginoon, kapag ginagawa mo ang ginawa ni Kristo, humayo at gumawa ng alagad. Nandiyan ba si Kuya Mac? Kuya Mac, pwede kong kantahin yung kinanta ko kanina. Pero po kung isang awit na kinanta kanina, wala pong lyrics dito. Bago tayo mag-pray, gusto ko pong awitin po sa inyo ang isang awit na ito. Yung pong lyrics nito ay naglalaman ng patungkol po sa mission. Mga magulang ko't kapatid, masarap maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Masarap mag-fellowship, magsama-sama tayo. At pag naandito tayo sa church, nalilimutan nating lahat ng problema natin. Amen po ba? Lalo na pag nakita mo yung nagpapalakas sa'yo. Yung kapatid mong may problema dati, ngayon nakangiti na. Pero alam niyo ba, napakarami pa rin ganyang tao sa labas. Huwag tayong makontento na tayo-tayo lang. Huwag tayong makontento na tayo lang yung masaya. Huwag tayong makontento na tayo lang yung nagpe-fellowship dahil napakarami pang gustong dalahin ni Lord. Pero hindi po natin nagagawa. Kailangan kumilos na tayo mga taga-STP, bagamat meron tayong mga mission, dagdagan pa natin ang ating init sa paglilingkod sa Panginoon patungo sa mission. Marami pang tinatawag si Lord. Marami pa siyang gustong akayin sa ating iglesia. Marami pa siyang gustong sumamba sa kanyang pangalan, gagamitin ng ating church. Pero kung tayo po'y hindi kikilos, hindi po mangyayari yon. Kailangan nating maghawak-hawak ng kamay at sama-samang humayo sa ubasan ng Panginoon. Masarap maglingkod, masarap magpuri, pero kulang. Mas masarap magdala ng kaluluwa kay Lord. Amen po ba? Kay sarap ng buhay sa piling ni Jesus, laging payapa, kagalakan ay lubos, sa bawat araw ay puno ng sigla, lalo't kapiling ang Amen, kapatiran sumasamba. Ngunit hinog na ang kulay ng malalawak na bukid, naghihintay na lamang ng manggagawang magtitiis. Di man lang ba may bubuhos ang kahit kaunting pawis sa kanilang naliligaw? Puso mo ba'y pinig? Tingnan natin ang ating mga puso. Baka pinid pa sa paghayo, sa pag-abot ng kaluluwa.
Andyan lang sila sa tabi nyo. Baka katabi nyo nga matulog eh. Baka kaiswela ninyo. Baka kasama nyo sa loob ng trabaho. Ang sarap mag-fellowship, pero mas masarap ko ang lahat ng kaibigan mo, magulang mo, asawa mo, kapatid mo ay madadala mo kay Lord. Mas lalong masarap magsama-sama sa church. Kay sarap ng buhay sa piling ni Jesus, laging payapa, kagalakan ay lubos sa bawat araw ay puno ng sigla, lalo't kapiling ang kapatirang sumasamba. Ngunit hinog na ang kulay ng malalawak na bukid, naghihintay na lamang ng manggagawang magtitiis. Di man lang ba may bubuhos ang kahit kaunting pawis sa kanilang naliligaw? Puso mo ba'y pinili? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Lord, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na gumising po sa aming mga puso. Alam ko po, Panginoon, naramdaman nila na bumabaon po ito sa kanilang puso. Ang daming kaluluwang ligaw, Panginoon. Kailangan po namin, Panginoon, ang espiritu ng pag-ibig sa mga taong naliligaw. Bigyan mo kami, Panginoon, ito, Lord. Kung kami po ay natutuwa, nasisiyahan na kami po ay ligtas, alisin mo po ito sa amin, Panginoon. Dahil napakarami pa pong dapat abutin. Napakarami pa pong dapat kaming maabot na kaluluwa. Marami pang magulang namin na hindi pa naliligtas. Kapatid namin na hindi pa namin nadadala sa iyong harapan, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kabigatan. Bigyan mo kami ng pag-ibig na naggagaling sa iyo, katulad ng paghahanap mo sa mga naliligaw. Lord, ibigay mo ito sa amin bilang kami mga alagad mo. Pinahayo mo kami, Panginoon. Inuutusan mo kami, Panginoon, na maghayag ng iyong salita sa lahat ng taong hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, buksan mo po ang aming puso. Sa mga naghahangad po na kayo po'y gamitin ni Lord patungkol po sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa paghayo, sa evangelism. Taas mo ang kamay mo. Hindi ko po kayo nakakita, nakapikit po ako ngayon. Kayo pong magpasya sa inyong sarili. Sabihin nyo sa inyong puso ngayon, kausap nyo si Lord, nagmumula sa inyong puso. Sabihin nyo, Lord, patawad po. Kung minsan hindi ko po nakikita yung lawak ng paghahayag ng Ebanghelyo. Sabihin niyo po ito, napakarami pang aanihin. Ngunit wala po ako naaani kahit isa. Patawarin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako ngayon, Lord. Gusto ko pong humayo. Sabihin niyo po sa puso ninyo, usalin niyo po, gusto ko pong gamitin mo po ako. Itaas mo ang iyong kamay ngayon. Lord, pagpalain mo po ako ng himala ng paghahayag ng iyong salita. Gamitin mo ang aking labi. Kung ako'y natatakot, Panginoon, bigyan mo po ako ng tapang na nanggagaling sa iyo. Bigyan mo ko, Panginoon, ng lakas ng loob
na huwag kang ikahiya kahit kanino. Dahil ikaw ang aking Panginoon tagapagligtas, ang nagbago ng aking buhay, nagpagaling sa lahat ng aking karamdaman, kahirapan, problema at kung ano-ano pa. Kaya hindi dapat kitang ikahiya kahit kanino. Hindi ko po tatakasan na gaya na ginawa ni Jonah ang pagtawag mo sa akin. Lord, sa oras na ito, sabihin po ninyo sa Panginoon, susunod po ako sa iyo. Maghahayag po ako ng salita mo. Ikukwento kita sa aking mga kaibigan. Sasabihin ko ang aking patotoo na ako'y binago mo sa kanila. Salamat po, Panginoon. Samahan mo ko ng banal na Espiritu Santo mo sa aking paghayo. Samahan mo ko lagi, Panginoon, sa pagbubuka ko ng aking bibig. Sinabi mo yan sa iyong salita, Panginoon. Tuturuan mo kami. Pag nagbukas kami ng aming bibig, ikaw po ang magsasalita para sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa paggamit mo sa akin. Sabihin mo ito. Salamat po, Panginoon, sa paggamit mo sa akin sa pag-abot ng maraming kaluluwa. Inihahandog ko po silang sa iyo lahat, Panginoon, ngayon. Isang araw kasama ko na rin siyang luluhod dito. Aawit, sasamba, magpupuri, sapagkat nadala ko na siya, Panginoon, sa iyong paanan. Samahan mo ko, Lord. Tulungan mo po ako ng iyong banal na Espiritu Santo na humayo at gumawa ng alagad. Sabihin mo, Panginoon, ito po ang aking dalangin sa makapangyarihan mong pangalan, Panginoong Jesus. Sabihin niyo po ng malakas, Amen and Amen.